Nakitaan ng potensyal si Prince Carreño ng ahensyang kinabibilangan ni Kai Sotto, ang Wasserman, dahilan para papirmahin ito ng management deal. At ang ilan nating mga kababayan, sinisilip ang totoong dahilan ng pag-skip ni Justin Brownlee sa EASL. Ayon sa kanila, dapat umanong nag-video call ito para may transparency. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos umingay ang pangalan ni Kai Sotto, ilang taon na nakalilipas, tila nakatakda itong sundan ni Prince Carreño. Base sa inilabas na report ni Homer Saison sa kanyang column sa Spin, pumirma ito ng isang agreement deal or management deal sa Wasserman. Ang report ay kaagad kinumpirma ni Tony Ronzone ng nasabing agency na kaagad nagbigay ng kanyang paliwanag. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Tony Ronzone sa report ni Homer Saison sa Spin. Matagal nang nasa radar namin si Prince bilang isa sa mga pinakamahusay na batang talent sa international stage at gusto namin siyang i-develop at ihanda para makapaglaro sa pinakamataas na level. Ang totoo mga ka-playoffs, partnership po yan ng ENBM at ng Wasserman base sa report ni Homer Saison. Good news po ito kung tutusin. Ibig sabihin lang neto mga ka-playoffs, nakapokus po sila sa Pilipinas. Hindi man ganun katindi siguro yung focus nila, kahit paano, may nakikita tayo na nagpapaangat ng kilay nila mula dito sa Pilipinas. Sa ngayon 16 years old pa lang si Prince at tingin ng karamihan kasama na yung Wasserman, malayo ang posibleng marating ng bata, di ba? Dahilan para bigyan nila ng pagkakataon na makapasok sa kanilang ahensya. Base sa naitala ng FIBA, nagtala si Prince ng 11.2 points, 7.4 rebounds at 0.8 assists. Average niya po yan sa nagdaang Asia Cup Under 16. Not bad, sabi nga nila, di ba? May potential talaga siya sa taas niyang 6'7". Posibleng mas malaki pa yung magagawa niya in the near future. Si Coach Josh Reyes, ang dating coach ni Prince, tila hindi na rin siya nagulat sa nangyari. Base sa kanyang pahayag mga playoffs, deserve nito ang mapabilang sa hanay ng mga player na itinataguyod ng Wasserman. Ayon kasi kay Coach Josh, all-around player si Prince, may lakas, may tibay, at pisikal na tapang na malayo sa kanyang edad na 16. Banggit pa niya, madali umanong turuan, maayos ang attitude at may solidong karakter. Ibig sabihin yan mga ka-playoffs, iba yung isang Prince Carreño. Malaki ang chance na malayo ang marating kung basketball ang pag-uusapan. So siguro wait and see tayo dyan. Malayo pa yung lalakbay niya dahil nagsisimula pa lang siya. At wish natin na umangat pa siya sa larangan na pinili niya na naging puhunan ng kanyang management team na ENBM para mapansin ng malaking ahensya katulad ng Wasserman. Habang umakyat sa Wasserman si Prince Carreño, tila nagdududa naman ang ilan nating mga kababayan sa totoong kalagayan ni Justin Brownlee. Tanong ng ilan, totoo daw kaya na may sakit ito dahilan para hindi makasama sa hanay ng Meralco Bolts sa EASL? Banggit pa nila, malapit na umanong bakbakan ng Gilas sa World Cup qualifiers. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Totoo kaya may sakit si JB? Sana nag-voice tape man lang or video call man lang para nang sa gayon malinaw. Pwede din kasing isipin na baka nag-aalala lang siya sa posibleng mangyaring hindi maganda. Malapit na laro ng Gilas sa FIBA. May duda talaga sila, di ba? Sa isang side, iisipin talaga nila yon kasi nga dikit halos ang schedule ng EASL at World Cup qualifiers. Pero tama kasi sinabi ni Video Master Sabi niya sa post na yon bilang sagot kay Anonymous, hindi umano takot si Justin sa anumang mangyayari. Ibig sabihin, subok na yung karakter ni Justin Hindi siya gagawa ng anumang rason para pagdudahan ang kanyang dahilan o rason bakit hindi niya sinamahan ng Meralco Bolts dito sa EASL kung saan makakapartner niya si Rondae Hollis Jefferson sa unang pagkakataon, di ba? Katulad nung sinabi natin, ganun talaga isipin ng ilan sa ating mga kababayan tungkol sa kaso ni Brownlee. Pero tingin din natin sa kanya, sa personality niya, di man natin siya kilala personally, no? Parang hindi niya talaga gagawin ng umatras sa bakbakan Palabang kasi siya Siya yung tipo ng player na gagawin ng lahat para ibangon ang reputasyon ng isang team. Maraming beses na pinatunayan niya na yon. Alala ko rin nung time na nanggaling siya sa Indonesia, di ba? Sumabak agad siya sa laban pagdating niya dito sa Pilipinas. Halos wala din siyang pahinga doon. Kung tutuusin, nakakontrata naman siya, di ba? Kaya pwede siyang mag-skip muna doon. Pero hindi niya ginawa yon mga ka-playoffs. Tapos ngayon, ganun din ang kaso. Dikit din ang sked. Kaya pwede talagang sabihin na umiiwas lang siya sa possibility na magkaroon ng problema sa sked ng Gilas Pilipinas. Parang hindi natin bibili ng ganung naratibo Medyo malabo. Pero sabi ko nga, sa akin lang yon. Hindi natin sinabi na ganun din ang gawin ng iba. Anyway, medyo malabo pa ang story kung pwede siyang pumasok sa Gilas sa November 28 kalaban ng Guam. Hindi pa natin alam kung pwede siya doon. Pero isa ang sigurado ipapasok ni Coach Tim si Ange Kwame sakaling hindi pwede si Brownlee. Yun lang yun. So guys, maraming salamat.